witness, yung iniharap niya doon na tinuturuan niya pa, ay nanggaling sa isang tao na hindi naman credible, si Mike Defensor. Ngayon mga kababayan, dahil dyan, nakakategorize ngayon itong si Marcoleta. Nakakategorize si Marcoleta bilang luminaries, mga kababayan. Isang legal luminaries, pinagtawanan, ininsulto ng mga former judge. Ito daw ay nasa lowest rank. Hindi natin masisisi siguro ang mga former judge na to dahil nga sa pinapakita ni Marcoleta na hindi na po umiiral sa kanya ang pagkakaroon ng critical thinking. 'Di ba? Pakinggan natin. Di totoo, wala nang critical thinking. Biruin mo ba naman mga ka-GP Natics? Kahapon mo lang nakausap, iniharap mo na agad. At sabi ng Mulya, yung tinitreaten ni is Mark Oleta, sorry, Sir Tas, there are two justices Yuri, here. thank Is Mark you. Oleta considered a legal luminary? In the calibers of lawyers, where does he fall? Mga kababayan, ulitin ko ha. Sabi, nakakatuwa to kasi syempre nandito si Justice Ascuna, tapos itong si ex-Justice Carpio. Mulya, yung tinitreaten ni is Mark Oleta, sorry, Sir Tas, there are two justices here. Is Mark Oleta considered a legal luminary? In the calibers of lawyers, where does he fall? He belongs to the lowest rank. Ay, grabe, lowest rank. Oy, Justice Carpio, pikunin yon. Baka magulat ka, biglang sumagot si Marcoleta, ha? Sinabihan nyo lowest rank among the legal luminaries. Wala kasing critical thinking, no? basta masiraan lang, mga kababayan, ang sila dating Speaker Romualdez Saldico, tira na lang ng tira. Sige, tanggapin na natin yan. Total, pabor sa atin yan eh. Ganyan din ang mindset ko kasi wala nang proof or evidence against Martin R. Romualdez. Correct. Kaganon din ako. Huwag na siyang umattend. Sa court na kung if ever. Sabi na si Atty. Topacio. Topacio. Topacio Si yan. Jimmy Bondok. Hard guns. Hard guns. Jimmy Bondok. Saan si Jimmy Bondok? Sa legal luminary. Hindi nga siya kilala. Like, Yung mga DDS yung tatawa na. Jimmy Bondok. Mga kababayan, naisip ko tuloy katulad nung may nag-post, sabing ganon, kung kaya daw ni Jimmy Bondok na maging abogado, kaya din daw natin yon. What do they mean? Mga kababayan, anong ibig sabihin nila? Mahinang klaseng abogado si Jimmy Bondok. Nagsabi sa akin yan eh. Sabi niya, GP, sabi ko, paano kaya naging Paano kaya naging abogado to si Jimmy Bondok? Sagot sa akin nung sabi niya sa akin, kung kaya niya maging abogado, wag mo nang tanungin kung paano siya naging abogado. Ang tanungin mo na lang, kung kaya niyang maging abogado, kaya rin natin maging abogado. Ibig mong sabihin, mga kababayan, mahinang klase ng abogado si Jimmy Bondok. Sabi ni Roberto Dianco, pinakamababang uri ng attorney si Marcoleta, kumuha ng witness, di man lang background check. Kaya ayan ang kinalabasan, hilaw. Yan nga eh. Kaya siya pinagtatawanan, mga ka-GP Natics, kasi nga siya mismo. At ngayon lang sila nakakita ng isang tao, 'di ba? Ikaw ang abogado, lalapitan mo yung witness, nagko-cross-examine ka. Tapos tinuturuan mo, binibigay mo yung kopya mo doon sa tao tapos you command him, 'di ba? Na you have to stick to the script. Mga ka-GP Natics, di ba? Nakakaulol. Mauulol ka talaga sa isang taong ganun eh. Kino-cross-examine ninyo, bibigyan mo ng sariling script, tapos gusto mo magbasa lang siya nung naayon at yun lang ang nakasulat, doon ka lang. Para saan pa, mga kababayan, na sinasabi nyo, ito ay lumabas ng sarili niya? Di dapat, mga kababayan, without the affidavit, kaya niyang
roam around. Kaya niya po mag-around the bush. Di ba kahit paikot-ikutin mo yan, na kahit na batuhan mo yan ng mga tanong, masasagot niya yan. Alam niya yung pagkakasunod kasi he was the one who made it. Di ba? Eh kapag hindi niya gawa yun, malamang sa malamang, nakita natin, hindi ko alam na putol na pala. Oh. Like, Justice Ascuna, like, you familiar with Marcoleta's litigation, history? Is he a good lawyer? Is he a legal mind? Fine legal mind, Marcoleta? He acts like one. I think Marcoleta is still hasn't reached his summit yet. Ginawang pulutan. Wala, mga kababayan. Grabe, tawa ko talaga dito. Hindi ko talaga mapigilan na hindi i-content to, mga kababayan. Oh. I think Marcoleta is still hasn't reached his summit yet. That's a very... Gusto ko yung mga ganun Yun ang tawag doon, understatement. Parang may room for improvement. Ganun. Pero, Yan. Justices, Oh my God, apat pa rin sa amin pala yan. Nakakagulo na. Nag-resign na si Juan, si Magalong, no? Tapos Ayun, pinabanatan ICI. si Andy Reyes. Ayun, mga kababayan. Diyos ko. Ang sarap, sabi ko nga sa inyo pag ganito ang maririnig natin, mga legal, ito ang legit na legal luminaries, hindi katulad ng mga Kengkoy luminaries. Kengkoy na lawyer. Agaya nila Jimmy Bondok, etong si Topacio, di ba? Maging etong si Topacio, hindi ko pa nakakalimutan yung kanyang huling statement hindi, magpe-prayer vigil kasi kami, kaya may mga candle. Kaya lang umuulan, kaya sabi ko wala na. Teka lang, iniisip ko, sabi kong ganun, di ba mga kababayan, mga ka-GP Natics, kapag kayo ay magpi-prayer vigil, magka-candle vigil, hindi mo kailangan ng lahat kayo may lighter, di ba? Kahit isa lang dapat ang may lighter. Tapos pasa-pasa na kasi kandila yan Hindi po ba? Ang sinasabi nung sumisigaw doon, handa na ba ang mga lighter nyong lahat? Lahat may lighter? Candle vigil? Oh. Yan tuloy pinagtatawanan si Marcoleta. Pasang-awa. Sabi ni Hyacinth Rover. Joffrey Tison, akyat Pilipinas, boss. Ha? Joffrey Tison, akyat Pilipinas pala ang pangalan niya. Sorry, hindi ko na-gets. Akala ko kasi pag ina-highlight ko dito, nawawala kasi yung highlight ng pangalan at the same time yung binabanggit mong comment. Kala ko tuloy Joffrey Tison tapos akyat Pilipinas boss yung comment. Yun pala, Joffrey Tison akyat Pilipinas. Nako po, mali-mali na ako. Roberto Janco, nako, tiyak mapapanood ni Marcoleta yan. Gagamitin niya yung daily program niya sa Net25 at may 2 alalay. Re-rest back yan. Sige nga, subukan ni Marcoleta na sumagot dito sa mga to. Nako, pagbipiestahan lang siya. 'Di ba? Oh. Parang Morales lang yan si Gutierrez sa pakawala. Correct. 'Di ba? Si Bulldog hindi kasi nakaporma sa house noon at inagawa ng Hopia, 'di ba? Walang power dahil Hopia lang nagtatampo. Oops, Marcoleta lang. Kahul ng kahul. Baka yung lighter doon ginamit sa Davao. Naku po, speaking of Davao City ngayon, 400 kabahay ata yung nasunog. GP, pangluloko ni Topacio ang INC, hindi maniwala ng candle lighting. Kaya nga, isa pa, mga kababayan, di ba, INC daw si Topacio, mga ka-GP Natics, tapos mag-candle lighting. Doon sa pool siya doon Di ba dapat dito, mga ka-GP Natics, kung INC to, di baka dapat, nyo na rin to, nakikialam rin sa politika Di ba? Pwede bang, nyo na to? Itiwalag nyo na sila lahat. Hala kayo, mag-iiyak na naman dyan yun sa Net25, magsusumbong yan doon sa 2 uto-utong kasama. Pangalan yun, boss. Ayaw nga umakyat ang Pilipinas dahil sa mga dede shit Kaya nga, di ba? Oh. Ayaw ng mga tao sa maasim na pitbull. Meron pa ba tayo?
Ayon, ito pa mga kababayan. Ito naman ang pag-usapan natin. Ay nako. Yan. Oy.